Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos tila gawing katatawanan, ginamit, kinutya at tila ipinahiya ang buhay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at tila gawing pulutan sa concert nito kamakailan lamang sa Araneta Coliseum. Vice Ganda gustong patatanggalan ng mga endorsement at tuluyan ng binoykot ng taong bayan, lalong-lalo na ang mga milyon-milyong solidong DDS supporters at damay pati ang mga produktong ini-endorso nito. Sadyang tila ang gaba di Jude magsaba at tila lintik lang talaga ang walang ganti dahil sa hindi inaasahang pagkakataon. Mukhang mararanasan raw ni Vice Ganda ang gaba na hindi nito umano inaasahan dahil bukod sa kanyang sariling mismong concert ay walang pagdadalawang isip na dinamay ng marami sa ating mga kababayan ang di umano'y pang-boboykot sa multi-million na mga endorsement deal ng komedyanteng si Vice Ganda. Kabilang ang Young Portosino ng CDO, Shopee Philippines, McDonald's at maging ang sariling cosmetic line ng komedyante na Vice Cosmetics. Gano kaya katotoo ang mainit na balitang ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, mula sa pag-unfollow sa kanyang official Facebook page kung saan wala pa raw umano ang isang araw ay higit sa 1 milyon na ang nag-unfollow sa komedyanteng si Vice Ganda. Tila tinutuo ng taong bayan ang matinding pangbuboykot sa mga produktong ini-endorso ng komedyanteng si Vice Ganda dahil hindi lang solidong taga Mindanao kundi lahat ng mga solidong sumusuporta sa dating Pangulong Duterte ay matinding pangbuboykot sa mga produktong ini-endorso ng komedyante. Tila karma na raw ang umahagupit sa komedyante dahil hindi na umano raw tama ang pamamahiya, pangkukutya at panlalait at tila pangbabastos nito sa dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Roa Duterte. Lalo't wala naman raw ginawang masama ang dating Pangulo sa komedyante at hindi raw biro ang ginawa niyang tila panggagamit sa dating Pangulo sa sariling concert nito. Ito raw di umano marahil ang tila kabayaran ng komedyanteng si Vice Ganda sa lahat ng kanyang birong hindi magaganda at hindi magandang ihemplo para sa mga kabataan. Dahil magpasa hanggang ngayon ay sumisiklab pa rin sa mundo ng social media ang galit ng taong bayan sa kanya. McDonald damay sa boycott matapos ang panawagang idiniklarang persona non grata sa Davao City si Vice Ganda dahil sa isang insensitive parody tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon naman, bilang isa sa mga prominenteng endorsers ng American fast food giant na McDonald's sa Pilipinas, nadamay na rin ang kumpanya sa issue. Ilang supporters ng dating Pangulo ang naglungsad ng No McDonald's campaign na nanawagang tanggalin si Vice Ganda bilang endorser bago muling tangkilikin ang fast food chain. Tusino ni Vice damay sa boycott. Lumalawak ang panawagan ng boycott laban kay Vice Ganda matapos madamay ang mga kumpanyang ini-endorso niya. Sa developing news target ngayon ng ilang netizen at supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang CDO Young Portosino kasabay ng naunang panawagan ng #No McDonald's campaign. Nagsimula ang issue matapos ang kontrobersyal na biro ni Vice Ganda tungkol kay dating Pangulong Duterte na nagbunsod ng panawagang ideklarang persona non grata sa Davao City. Bilang prominenteng endorser ng parehong McDonald's at CDO Young Portosino, naniniwala ang mga kritiko na dapat iwasan ang dalawang brand hanggang siya ay matanggal bilang endorser. Mabilis kumalat sa social media ang mga hashtag at post na humihikayat ng boycott na ngayon ay parehong hamon para sa McDonald's Philippines at CDO. Vice Ganda, dalawang araw ng absence sa It's Showtime matapos ang kanilang concert ni Regine. Ayon sa netizens, baka raw kaya hindi ito pumapasok dahil sa kanyang biro sa kanilang concert. Yan, deserve yan sa'yo, Vice Ganda. Sana matuluyan ka na lang itanggal sa Showtime. Anong masasabi mo? Deserve. Mga talunan, curious na curious lang ako. Bakit di nyo magawang maging masaya? Unang-una, di ba sinasabi ninyo,
nandoon na ang inyong tatay sa dahig nakakulong sa ICC. Oo, hindi namin ididina yon. Masakit sa aming mga DDS na nakakulong si Tatay Digong because of injustice. Pero, bakit masakit pa rin sa inyo na para kayo binagsakan ng 7 mundo? Kasi nga, eto nga ang katotohanan na hindi nyo mababago. Tinalo kayong lahat ni VP Sara Duterte! Yan ang katotohanan na napakasakit sa inyo. Kasi nga 'di ba, VP Sara will be the next president of the Philippines in 2028 at hindi na yan mababago. Dahil diyan, sakit na sakit kayo. Kaya next time, before kayo lumaban, magpakatatag kayo. Tuturuan ko kayo kung anong sikreto. Eto lang. Yan ang sikreto. Hindi mo naisip yan, Vice Ganda? Ano ang meron sa'yo is ang platform. Ang meron sa'yo ang fame. Remove the wig. Remove your wig, remove your makeup, remove your fame. And look at you. Pangit ka. Tsaka ka. Huwag kay tarong iniskwilahan. Tapos you have the audacity to mock a former president. Diba? What if buhato na sa imong inahan? What if gagawin yan sa nanay mo? What if 32 million people will, bash your mother? Unsa ka imong ma-feel? Ano yung ma-feel mo? Diba? Mga ka-DDS, mga kumare, curious lang ako. Sa tingin nyo ba si Vice Ganda binayaran para laitin, durugin at bastusin ang mga DDS at si Tatay Digong? O baka naman gusto lang niya talaga gawin yon? Opinion lang po ito at gusto ko lang marinig ang sagot ninyo. Ano tingin ninyo? This video is for opinion-based discussion only. Wala pong intensyon na mag-akusa o manira, gusto lang po natin magtanong at magpalitan ng kuro-kuro. Clarification, Duterte versus Vice Ganda. Linawin natin to. May iba dyan kinukumpara ang sinasabi nilang pambabastos daw ni Tatay Digong sa ginawa ni Vice Ganda. Unang-una, huwag niyong ikumpara. Magkaibang magkaiba. Rodrigo Duterte, dating presidente ng Pilipinas. Oo, diretso magsalita at may mura. Pero may mabigat na track record sa pamumuno. May accomplishment. May legacy na iniwan. Lahat ng salita niya may konteksto bilang leader at pananagutan sa bayan. Vice Ganda, isang comedian. Ang trabaho niya ay magpapatawa. Pero kahit comedian ka, may hangganan ang biro. Lalo na kung tumatapak na sa dignidad ng tao. Public figure ka, milyon ang nanonood sa'yo, so may responsibilidad ka. Kaya tigilan ang drama na parehong-pareho sila. Hindi porket si Tatay Digong ay may matinding salita, ibig sabihin okay na din kay Vice Ganda na manglait o manginsulto sa harap ng entablado. Duterte, leader with a proven track record. Vice Ganda, cheap comedian na gumagamit ng insulto para magpatawa. Magkaiba yan. Walang comparison. At kung pipiliin nyo pa rin ikumpara, ibig sabihin, hindi ninyo naintindihan ang difference na isang leader na may ginawa sa bayan at isang komedyanteng puro punchline lang ang ambag. Klaro? Case closed. Bye. Vice, try mo kaya ulit mag-world tour. Amerika, Canada, Singapore, Dubai, Hong Kong, Japan. Tingnan natin kung gaano ka susuportahan ng followers mo. Curious lang ako. Ngayon, pag-usapan natin, tama ba o mali ang ginawa ni Vice Ganda? Get unlimited water climbing from China's vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to ADS only. Big programs and BBMs are prohibited. Huwag niyo bang subukan mga ngamot na buhay na niyo. Sige nga, titigin mo si Marcoleta.
Isang araw sa concert ni Regine Velasquez kasama si Vice Ganda, nagbiro si Vice Ganda sa jet ski holiday, patutsada kay Tatay Digong at sa mga DDS. Kasama pa sa biro si Senator Marcoleta. Pero bago tayo magdesisyon, unahin natin ang definisyon. Comedy, ang layunin ay magpatawa pero walang sinasadyang saktan ang tao o dignidad ng ibang tao. Satire, gumamit ng biro o pagpapatawa para magbigay ng social o political commentary. Pero dapat may punto at hindi lang personal attack. Attack, tuwirang pagsira o pambabagsak sa pagkatao ng tao. Walang intensyon na magpatawa na may respeto. Pambabastos, disrespectful act o salitang wala na sa lugar, lalo na sa public platform. Ngayon, tanungin natin, comedy ba ang ginawa ni Vice? Kung ang biro mo ay tumatapak na sa dignidad at pagkatao ng ibang tao, lalo na sa harap ng milyon-milyong nanonood, hindi na yon comedy. Ang totoong comedy, napapatawa ang tao na hindi kailangang manakit o mang-insulto. Kung tawagin mong comedy ang ginawa niya, ibig sabihin, hindi mo alam ang pagkakaiba ng pagpapatawa at pambabastos. Kaya melinaw, kung tingin mo tama ang ginawa ni Vice Ganda, isa kang pumapanig sa mali at tinotolerate mo ang disrespect. Pero kung tingin mo mali ang ginawa niya, ibig sabihin, nasa tamang landas ka. Naninindigan ka para sa respeto, equality at dignidad ng bawat tao. Tandaan, sa entablado at spotlight, may kasamang responsibilidad ang bawat biro. Hindi lahat ng nakakatawa ay dapat sabihin. Kaya ngayon, ikaw na ang magdesisyon. Comedy ba yon o pambabastos na nakabalot lang sa tawa? Natuto ba o nag-worst si Vice Ganda? Simple lang ang tanong ko ngayon. Natuto ba si Vice Ganda sa pagkakamali niya? Paano kaya kung nag-vote na rin si Jessica Soho? Huwag ka bang sabukan mo ng amot na mulanan yun. Tingin mo kasi Marcoleta, tingnan ko kung matatawa ka. Naalala nyo dati, nag-viral siya dahil sa panglalait niya kay Jessica Soho. Grabe ang backlash noon. Ang ending parang nawala ang issue, tapos ngayon, ayan na naman, pangbabastos ulit sa concert niya. So anong ibig sabihin nito? Natuto ba talaga siya sa buhay? O mas lalo siyang lumala kasi sanay naman siya na walang consequences? Kung ganito ang nakikita natin sa harap ng milyon-milyong tao, paano pa sa likod ng kamera? Baka kasi kung sino pa yung idol natin, siya rin ang gumuguhit ng limitasyon kung anong tinatanggap natin bilang tama o mali. Kaya tanong ko sa inyo, natuto ba siya o nag-worst? Comment down below. Gusto kong i-share sa inyo itong Facebook reel na napanood ko, posted by Tata. Si Vice Ganda, pasakay sa iyang kotse, at nandun maraming mga DDS. At anong ginawa ng mga DDS? Grabing sigaw nila, Duterte, Duterte. Yung ngiti ni Vice Ganda, wala. Yung maasim na ngiti. Tingnan natin. Oh. You know. Coba. Saan kaya ito? Isa pa. Saan kaya ito? I'm sure bago lang ito eh. Ito na yung mga after effect ng kanyang masamang biro sa ating minamahal na Tatay Digong. Sino ba yung napanood ko? Ay, yung si Congressman Sindanya pala. Yung galit na galit din sa mga Duterte na gustong ma-impeach si BP Sara sa SM Mall sa Baguio.
namamasyal doon. Nako, sinigawan siya ng Duterte. So, ito, kaibigan. Magkaibigan pala itong si Congressman Sendanya at saka si Vice Ganda. Kaya dumepensa si Congressman Sendanya kay Vice Ganda. Parehas na silang sinigawan ng Duterte. Oh. Oscar Acosta, ang kapring bakla at saka si Niwi. Petrang Caballo. Right Torres Topas, hinila nyo sana sa buhok. Mabuti nga't sigaw lang ng ganong Duterte. Hindi pa yung mga ibang mainit ng ulo, baka mamaya kung ano nang ginawa sa kanya. Saan kayang lugar? Kamukhas niya si Avatar na tikbalang, sabi ni Risa Saito. Dindo Dillosa, binato nyo sana ng tae ng kabayo. Jerry Tersona, ayan na, tikbalang, tinira ka na. James R.K. Odchimar, di na makangiti ng maayos si tikbalang. Maganda na sana yung una niyang, mayroon siyang post. Saan ba siya nag-post na social media platform? Sinabi niya na mag-issue siya ng public apology. Kahapon, hindi siya nagpakita sa It's Showtime. Siguro nagmuni-muni kung ano bang nangyari at anong gagawin niya. Kasi grabe yung rest back. Biruin mo yan, yung 1 million followers mawawala sa kanya in less than a day. Talagang maraming nasaktan, maraming galit. Isa na ako sa, hindi naman ako galit, nasaktan lang. Kasi kung tutusin mo, wala namang illegal na ginawa ni Vice Ganda, yung ganong joke. Under yon ng freedom of expression. Kaya lang, ang hindi ko matanggap doon yung dinamay pa niya yung pagdala kay PRRD sa ICC. Kung yung magsakay ng jet ski sa West Philippine Sea, okay lang yun dahil totoo namang sinabi ni PRRD yun. Kaya lang, dinagdagan pa niya na trip to ICC The Hague. Inabuso na ngayon tao. Walang due process na nangyari. Kinidnap siya. Dinala doon. 80 years old na. Naghirap doon. Very lonely. Tapos gawin pa ng ganun. Gawin pa niyang katatawanan para lang maging maligayang audience na niya. Yun ang hindi ko matanggap. But anyway, binawi niya yung sayang. Instead na mag-apologize na sana at mabigyan na ng closure itong incidenting ito, sabi niya, wala daw siyang ginawang masama. Well, karapatan niya yun. Kung yan tingin niya, wala namang, ulitin ko nga, wala namang labag sa batas ng ginawa niya. Kailang, labag sa damdamin ng maraming Pilipino na nagmamahal kay Tatay Digong. Yan ang mali nila. Akala nila kasi porke nakapreso na yung tao, matanda na, wala na siyang silbi. Ay, hindi. Maraming tao, marami tayong nagmamahal kay PRRD. The best president we ever had. Damang-dama ko pa rin, yung pamilya ko, yung benefits, yung tulong ni Tatay Digong, yung mayroon kaming farm sa bundok, sa Bukidnon, sa Mindanao. Lubak-lubak ang kalsada namin doon papunta sa park. Pag upo lang ni Tatay Digong, yung build niya na simentado hanggang sa aming park. Yun ang hindi namin makalimutang ginawa ni Tatay Digong. Plus, of course, yung war on drugs niya, tumahimik ang bansa, tumaas ang pride ng mga Pilipino, lalo ng mga OFWs nung nagpresidente siya dahil kakaiba siyang presidente, may tapang at malasakit. Mga ganun ba?
So, ngayon, binabaliwala ng administrasyong ito na gumawa ito kay Tatay Digong. But anyway, ang karma, ang gaba, dili magsaba. So, maghintay lang kayo. Kung ano ang inyong itinanim, yan din ang inyong aanihin. So, good luck kay Vice Ganda sa iyong showbiz career. Sana magtagal ka dyan. Kailang hindi mo mababali, hindi mo mababago ang law of karma. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!